lalaki nag-set up ng camera para hulihin ang kanyang nobya. Pero noong gawin niya ito, ay mas lalo niyang ikinagulat ang kanyang natuklasan. Paano nangyari? What's up guys? Halina't simulan na natin ito, ang kwento ng lalaking si Joe. Minsan sa ating tahanan ay may mga pagkakataon talaga na may mga nangyayaring hindi natin may paliwanag. Kaya madalas din ay may mga katanungan na naiiwan sa ating isipan kung paano nga ba ito nangyari. Ikaw, kung naranasan mo na ito, ano ang ginagawa mo para magkaroon ng kasagutan sa iyong tanong? Ang kwento na ibabahagi namin sa inyo ay nangyari na 11 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking si Joe ay isang napakagaling na aktor na nagmula sa Manhattan. Noong mga panahon na yon, siya ay tumutuloy sa isang apartment at masaya siya dito dahil kasama niya ang kanyang nobya. Mapapansin mo rin talaga na sobrang busy ang dalawa sa kanilang trabaho dahil si Joe ay halos araw-araw na nasa shooting at madalas din siyang pagod. Pero kahit ng ganun pa man, ay nagagawa pa din nilang magkaroon ng bonding tuwing umuwi si Joe ng gabi para maging masaya ang kanilang pagsasama. Isang araw na pagpasya ni Joe at ng kanyang nobya na magpaalam sa kanilang trabaho para magkaroon ng day off. Noong araw na yun ay naggrocery sila ng magkasama. Masayang masaya talaga sila dahil nabili nila ang kanilang mga gustong pagkain at inumin. Ganito na rin kasi talaga ang kanilang mga nakasanayan. Pagkatapos nilang maggrocery ay magkasabay din silang kakain. Kinabukasan naman ay balik na ulit sila sa kanilang trabaho at napagpasya ni Joe na gumising ng maaga dahil medyo malayo daw ang lugar kung saan sila magsushooting. Pagkatapos noon ay agad na ding umalis si Joe. Noong matapos na ang kanilang shooting ay makikita mo talaga kay Joe ang pagkapagod. Dahil halos nag-uumaga na din silang nakatapos, agad din siyang umuwi sa kanilang bahay. Nakita na lamang niya ang kanyang nobya na nakatulog na rin sa kanilang sofa habang nakabukas pa ang kanilang TV. Marahil daw ay nakatulog na ang kanyang nobya sa paghihintay sa kanya. Napagpasya na lamang ni Joe na buhatin ng kanyang nobya para dalhin ito sa kanilang kwarto para hindi na daw ito maabala sa kanyang pagtulog. Noong mailagay na ni Joe ang kanyang nobya sa kanilang kwarto, ay pumunta muna siya sa kanilang kusina para kumain dahil kanina pa rin daw siya nakakaramdam ng gutom. Matapos niyang kumain ay naisipan na rin muna niyang manood ng TV at kumain ng paborito niyang kutkutin. Ngunit pagbukas niya ng cabinet kung saan nakalagay ang mga paborito niyang pagkain ay nagulat talaga siya dito dahil wala na doon ang mga pagkain na kanyang ipinamili. Inisip na lamang niya na baka kinain na daw ito ng kanyang nobya. Hinayaan na lamang niya ito at pumunta na rin sa kanilang kwarto para matulog. Makalipas ang ilang araw ay napapansin ni Joe na palagi na lamang nawawala ang mga pagkain nila. Kahit alam rin niya na hindi pa nila ito nagagalaw. Kaya naman sinubukan niyang tanungin ang kanyang nobya tungkol sa pagkawala ng mga pagkain nila. Ngunit agad din itong tumanggi. Sinabi niyang hindi raw siya ang kumukuha o kumakain ng kanilang mga nawawalang pagkain. Para kay Joe, hindi naman daw sapat na dahilan ang sinabi ng kanyang nobya dahil silang dalawa lamang daw naman ang nakatira sa kanilang apartment. At sa katunayan ay wala rin naman daw sila nagiging bisita. Sa pag-iisip ni Joe ay napagpasya niya na mag-set up ng isang hidden camera sa sulok ng kanilang bahay kung saan makikita din ang kinilalagyan ng kanilang mga pagkain para magbigay din sa kanya ng linaw kung totoo nga daw ba ang sinasabi ng kanyang nobya. Kinabukasan, akmang kukuha sana si Joe ng pagkain, subalit napansin niya na nawawala na naman ang ilan sa mga ito. Sa pagkakataong ito ay doon na rin siya nag-check ng footage kung saan nakalagay ang hidden camera sa sulok ng kanilang apartment. Habang pinapanood ni Joe ang kuha ng hidden camera ay nagulat talaga siya dahil nakita niya ang isang babae na bumababa galing sa bakanting istante ng taas ng kanilang pintuan. Palaisipan talaga para kay Joe dahil hindi rin naman daw ito ang kanyang nobya. Nakita niya rin dahan-dahan itong bumababa galing sa tinataguan niya. Naging maingat ito sa kanyang mga galaw para hindi ito makalika ng maingay na tunog. Nakatungtong ang babaeng ito sa lamesa malapit sa kanyang tinataguan. Bumaba siya gamit ang isang upuan na kinuha niya galing sa baba ng lamesa. Pagkatapos nitong makababa ay dumiretso ito sa lababo. Makikita mong dito rin siya umiihi. Matapos nun ay binuksan naman ng babaeng yon ang ref ni Joe. Kumuha siya ng mga pagkain at inumin. Makikita mo talaga sa babaeng ito ang pagkagutom na kanyang nararamdaman. Ngunit wala rin siyang nararamdaman na takot sa kanyang dibdib. Dahil sa mga oras na yon ay alam din niya na natutulog na si Joe at ang kanyang nobya. Kaya naman nakuha pa nitong manood ng TV habang kumakain.
Maya-maya pa ay muli siyang bumalik sa ref ni Joe para kumuha na naman ng pagkain bago siya bumalik sa kanyang tinataguan. Wala talagang idea si Joe kung ano nga ba ang motibo ng babae dahil tila matagal na rin niya itong ginagawa. Matapos niyang panoorin ang footage na nakuha sa kanyang sinetap na hidden camera, ay nakaramdam talaga siya ng sobrang pagkagulat at takot dahil ang inaasahan lamang niya ay nobya lamang niya ang kanyang makikita, ngunit ibang babae pala na hindi niya rin kakilala. Sa pagkakataong ito ay dali-dali siyang tumawag ng mga pulis at sinabi niya kung anong mga nangyari. Agad din naman na dumating ang mga pulis sa kanyang apartment. Naaresto ng mga ito ang babaeng yun. Doon natuklasan ng mga pulis at ni Joe na halos 2 linggo na rin pala itong nananatili at nagtatago sa loob ng apartment ni Joe. Pumasok rin sa kanilang isipan na maaaring may balak din ang babaeng yon na pagnakawan si Joe at ang nobya nito. Ngunit mas pinili din ito na magtagal at magtago muna sa kanilang apartment. Ngunit ang hindi rin nila malaman kung paano nga ba ito nakapasok sa kanilang tinutuluyan dahil nasa pinakataas na palapag ng building ang kanilang tinutuluyang apartment at ang tanging daan lamang daw para makapasok ang babaeng ito ay ang bintana ng fire exit nito. Gayunpaman, ang mahalaga daw ay nahuli na ang babaeng ito dahil hindi nila alam kung ano pa ang balak nitong gawin sa kanilang apartment. Lubos din talagang nag-aalala si Joe dahil madalas daw ay ang nobya lamang daw niya ang naiiwan dito. Lagi rin daw na gabi na o madaling araw na rin siyang nakakauwi, lalo na kapag malayo ang kanyang taping. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga sila makapaniwala sa kanilang na-experience. Magkahalong takot at kaba daw talaga ang kanilang nararamdaman. Kaya magmula noon ay lagi na rin silang naninigurado na walang ibang taong naninirahan sa kanilang apartment. Ikaw, kung sakali nga ba na ikaw ang maka-experience ng ganitong pangyayari, ano nga ba ang gagawin mo? Noong malaman din ito ng ibang tao, ay labis na rin silang kinilabutan. Dahil para nga sa karamihan, ang ating tahanan ang pinaka-safe na lugar. Ngunit isang araw ay bigla mo na lamang malalaman na matagal ka na rin palang mayroong kasama dito na hindi mo pa alam. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa iba't ibang parte ng mundo. Kung gusto nyong mapanood ang actual footage ni Joe, ay maaari nyo itong mapanood sa kanyang YouTube channel. 11 taon na rin ang nakakaraan. Dahil para kay Joe Cummings, ito daw talaga ang isa sa pinaka-memorable experience na never daw talaga niyang makakalimutan. Lalo na sobra daw talaga itong nakakagulat at nakakatakot. Dito na nagtatapos ang kwento ni Joe Cummings. Ayon din sa ibang tao, sa karanasang ito ay meron dito tayong mapupulot na aral. Maganda rin daw ang ginawa ni Joe na bago niya husgahan ang kanyang nobya, ay nagkaroon muna rin siya ng sarili niyang investigasyon na kung saan nagkaroon na rin ng kasagutan sa tanong sa kanyang isipan. Dapat din daw na lagi rin tayong maingat kahit nasa sarili nating tahanan. Kung mayroon din kayong kakaibang kwento na pwede nating i-feature sa channel na ito, maaari nyo kaming i-message sa